Sumipa ang galit ng maraming netizen nang mapanood ang videong ito, kung saan ang isang kabayo tila napilitan daw na tumakbo sa isang kalsada sa Misamis Oriental dahil ito'y nakatali sa isang umaandar na sasakyan. Sa isa pang video, makikita namang nakabulagta ng kabayo sa gilid ng kalsada at hinahabol na rin ito kanyang hininga. Ayon sa mga nagsulputang komento, kalaunay binawian pa raw ng buhay ang kabayo. Ang insidenteng ito kinundena ng mga animal rights group. Pero mga kumalat na kwento agad na pinabulaanan ng driver ng pickup truck at mismo may-ari ng kabayo na si Jose. Grabe ka ulan. February 3, 2026. Sa video kanyang pinost, makikita ng kabayo alive and kicking pa rin. Mauni siya si Kabang. In very good condition. Chismis nila nga namatay. Huy. It's very alive at walang any injury ang kabayo. Si Jose, isang dekada na raw nag-aalaga at nagtitraining ng kabayo sa Gingoog, Misamis Oriental. At ang isa raw sa sinasanay niya ngayon, ang kabayo na nag-viral sa video na si Kabang. Si Kabang is already a third generation horse. Sobrang close ko sa kabayo na yan kasi sa akin yan mula bata hanggang ngayon. Si Kabang kasi is around 3 to 4 years old na. So ideal time na talaga para mag-training. Tapos na kasi sa training sa riding. Ngayon, tinitest ko naman yung endurance niya and at the same time, yung familiarity niya sa road. The horse can have a maximum speed of 71 km per hour and they can travel a maximum of 120 km per day. Nung nilagay ko sila sa sasakyan ko, I am at the speed na lang between 10 to maximum of 20 km per hour. Tapos tinitingnan naman namin yung kondisyon ng kabayo. At ang video kung saan kitang nakahiga sa kalsada si Kabang, kuha raw habang nagpapahinga ito. Ang nangyari is humiga yung kabayo, nagpahinga. Ang kabayo lang talaga, isa sa resting position nila ay para talagang patay kung tingnan mo. It was taken out of context. Sana hinintay nila ng ilang minutes. Nakita naman nilang tumayo. Pero git ng pita ang ginawa ni Jose kay Kabang, may tuturing pa rin daw na pang-aabuso. Towards the end of the video, makikita natin na nag-collapse talaga yung kabayo and it's very obvious that it's from exhaustion. Cruel ba to na maituturing? Yes, kasi naman natin dapat pinapagod ng ganyan yung mga kabayo. Kilala ko ang kabayo, kung ano yun, alam ko kung ano yung capacity niya. Si Jose may mensahe naman sa mga nagpapakalat ng maling balita tungkol kay Kabang. You have to be careful what you read and what you see on social media. Fact check lang talaga before kayo maniwala.